Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Isaac, isa ninyong subscriber mula dito sa Project 8, Quezon City. Kasalukuyan akong nagwo-work bilang inventory supervisor sa isang membership shopping dito sa Congressional Avenue. Sumulat ako sa inyo para i-share sa inyo ang ilan sa mga hindi ko makakalimutang karanasan sa buhay. Lalo na noong magtrabaho ako bilang isang checker sa isang malaking mall sa North EDSA. Hindi ko na babanggitin ang pangalan noong mall pero alam kong alam ninyo kung ano yon. Papa Dudut, sa totoo lang, kung may choice lamang ako, mas gusto ko pang manahin ang utang ni tatay sa kooperatiba kesa sa minana ko sa kanya noong gabing yon. Pero wala ang dugo ay dugo at sa pamilya namin, ang pagiging espiritista ay parang isang sumpa na nakatago sa ilalim ng balat. Naghihintay lamang ng tamang oras para lumabas. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa probinsya sa Bicol. Alam mo yung tipong kapag may nawawalang kalabaw o may batang biglang nilagnat matapos maglaro sa bukid, ang unang tinatawag ay si tatay, hindi ang barangay captain o ang doktor. Si tatay ang the one sa amin pagdating sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Naalala ko pa noong bata pa ako, madalas siyang may kausap sa likod bahay namin kahit na wala namang tao. Minsan ay nakikita ko siyang nag-aalay ng alak o pagkain sa puno ng duhat. Pero ako, zero. Wala talaga. Bulag ako sa mundo nila. Para sa akin ang puno ay puno lamang at ang hangin ay hangin lamang. Akala ko talaga ay lusot na ako. Akala ko ay hanggang doon na lamang ang koneksyon ko sa pagiging espiritista, ang taga-bitbit lang ng gamit ni tatay. Hanggang sa dumating ang huling gabi ni tatay noong 2020. Malakas ang ulan noon, yung tipong humahampas na ang mga sanga ng puno sa bubong namin. Ang loob ng bahay ay amoy kandila at langis na panghilot. Isang amoy na hanggang ngayon, kapag naamoy ko ay kinikilabutan pa rin ako. Nakahiga si tatay sa banig at sobrang payat na niya dahil sa sakit. Ang dati niyang malalakas na kamay ay balat na lamang. Pero kahit hirap na siyang huminga, ang mga mata niya ay parang may apoy pa rin. Tinawag niya ako, mahina lang, parang bulong na lamang ng hangin. "Isaac, lapit ka dito anak," ang sabi niya. Lumuhod ako sa tabi niya. "Tay, magpahinga ka na muna. Bukas, baka mas mabuti na ang pakiramdam mo." Ngumiti siya ng tipid pero bakas ang lungkot. Alam nating dalawa na wala ng bukas para sa akin. Pero hindi pwedeng maputol ang proteksyon ng pamilya natin. Isaac, sa ating lahat, ikaw ang may pinakamalinis na kalooban. Ikaw ang pinili ng ating mga ninuno. Tay, alam mo namang wala akong makita. Takot ako sa multo, tay. Pag-amin ko. Totoo naman, kahit anino lang sa dilim ay pinagpapawisan na ako ng malapot. Hindi na siya sumagot, sa halip ay bigla niyang hinawakan ng noo ko. Ang kamay niya na kanina lamang ay parang yelo sa lamig ay biglang uminit. Sobrang init. Parang may baga siyang idiniin sa pagitan ng mga mata ko. Gusto kong bumitaw, gusto kong sumigaw pero para akong napako sa kinakatayuan ko. Tanggapin mo ang paningin, Isaac. Huwag kang matatakot sa kanila dahil mas dapat kang matakot sa mga taong buhay na may maitim na balak.
Bulong niya sa huling pagkakataon. Biglang may parang kuryenteng gumuhit mula sa noo ko hanggang sa likod ng utak ko. Para akong nakarinig ng malakas na tunog ng basag na salamin sa loob ng tenga ko, Papa Dudut. Napapikit ako sa sobrang hapde. Pagmulat ng mga mata ko ay wala na ang dilim sa loob ng kwarto. Hindi dahil bumukas ang ilaw kundi dahil ang bawat sulok ng bahay namin ay nagkaroon ng sariling liwanag. Isang kulay abong liwanag na hindi nanggagaling sa bumbilya. At doon ko siya nakita, Papa Dudut. Sa paanan ng banig ni tatay ay may nakatayong isang matandang lalaki. Sobrang puti ng suot niya pero puno ng putik ang laylayan. Ang mukha niya ay tila nilapirot. Maraming sugat na tila galing sa matutulis na kuko. Nakatingin siya ng diretso sa akin at ang mga mata niya, wala silang balintataw, purong puti lamang. "Tay!" sigaw ko sabay tingin kay tatay. Pero si tatay wala na. Ang mga mata niya ay nakatitig na lamang sa kisame. Walang buhay, pero may bakas ng ngiti sa kanyang mga labi. Alam niya na naipasa na niya sa akin ang third eye. Nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Paano ka makakatulog kung sa bawat pagpikit mo ay nararamdaman mo ang titig ng mga nilalang na hindi mo naman dating nakikita? Doon sa sulok ng kwarto may babaeng nakalutang sa labas ng bintana, may aninong kasing taas ng puno na nakasilip sa amin. Sabi nila, blessing daw ang magkaroon ng ganitong kakayahan. Pero para sa akin ang sandaling yon ay parang gumuho ang mundo ko. Ang katahimikang matagal kong tinatamasa ay biglang napalitan ng walang katapusang ingay at presensya ng mga kaluluwang ligaw. Ito ang naging panimula ng bago kong buhay, isang buhay na punong-puno ng mga taong hindi na humihinga at mga kwentong hindi na dapat pang narinig ng sinuman. At akala ko sa probinsya lamang ito. Hindi ko alam na pagdating ko sa Maynila, lalo na nung pumasok ako sa mall sa North EDSA, ay mas malalang klaseng kasama ang makikilala ko. Papa Dudut, natatandaan ko pa yung unang araw ko sa Maynila. Natuwa ko noon kasi akala ko pag sinabing Maynila sa gitna ng polusyon, ingay at semento ay medyo kakalma ang paligid. Akala ko kasi takot ang mga multo sa mausok na syudad. Mali pala ako. Sobrang mali. Dahil kailangan kong kumita ay sinubukan kong mag-apply sa isang malaking mall sa North EDSA. Yung kulay asul at dilaw na building na parang naging palatandaan na ng bawat Pilipino. Nakapasa naman ako bilang checker. Ang trabaho ko simple lang. Sa pandinig, tagabantay ng cashier. Tinititigan ko yung mga binibili ng customer. I-check kung tama ang quantity sa resibo bago ibalot, paulit-ulit parang robot. Okay na sana, safe, malamig at maraming tao. Pero noong unang araw ko pa lamang ay doon ko na na-realize na may mali. Na ang mall pala ay parang higanting magnet para sa mga ligaw na kaluluwa. Isaak, dito ang locker room ninyo. Huwag mong kakalimutan ang padlock mo, baka mawalan ka ng gamit. Sabi ni Sir Dante, ang HR supervisor namin. Pumasok kami sa isang hallway sa gilid ng department store. Habang naglalakad kami, naramdaman ko na kaagad ang bigat. Alam mo yung pakiramdam na parang bumababa ang pressure ng hangin. Yung parang may nakadagan sa balikat mo. Ganon ang pakiramdam sa hallway na yon. Noong binuksan niya ang pintuan ng locker room ay muntik na akong mapaatras. Hindi dahil madumi, malinis naman, kundi dahil sa dulo ng hilera ng mga kulay gray na locker ay may nakita akong isang bata. Isang batang lalaki, siguro yung mga 7 o 8 taon. Naka-short na maong at puting t-shirt na may mantsa ng kulay brown. Akala ko ay anak lang ng isa sa mga janitor. Pero habang naglalakad kami ni Sir Dante, biglang tumakbo ang bata patungo sa dulo. Sa may pintuan ng conference room. Napakabilis niya. Ang nakapagtataka ay wala akong narinig na tunog ng tsinelas o sapatos sa tiles. Pure silence. Isaak, nakikinig ka ba? Untag sa akin ni Sir Dante. Opo sir, may bata po ba rito? Tanong ko habang pasimple kong kinakamot ang noo ko. Sinubukang ipikit ang isipan ko.
Napatigil si Sir Dante. Tumingin siya sa akin at medyo matagal. Bata? Bawal ang bata dito sa staff area. Baka guni-guni mo lang yon. Hindi na ako nakipagtalo, Papa Dudut. Pero nung umalis si Sir Dante at naiwan ako mag-isa para magpalit ng uniforme, ay doon ko naramdaman ng tunay na takot. Habang isinasabit ko ang polo ko sa loob ng locker ay may narinig akong mahinang tawa. Isang hagik-hik ng bata. Lumingon ako. Sa dulo ng locker room, nakasilip yung bata. Kalahati lang ng katawan niyang nakalabas mula sa gilid ng pader. Dito ko napansin ang pinaka-disturbing na part. Ang mukha niya. Papa Dudut, wala siyang mga mata, ilong o bibig. Para lang siyang manikin na binalutan ng balat na diretsyo at makinis. Tumakbo siya ulit pabalik sa conference room. Sa sobrang kaba ko, imbis na lumabas ay sinundan ko siya. Gusto ko kasing patunayan sa sarili ko na baka namali lang ako ng tingin. Pagdating ko sa tapat ng conference room ay dahan-dahan kong pinihit ang doorknob. Madilim sa loob, ang tanging liwanag lang ay galing sa hallway. Doon sa gitna ng malaking bilog na mesa, nakaupo yung bata, nakatalikod siya sa akin at ang nakakakilabot ay kitang-kita ko. Ang mga paa niya ay nakalutang ng ilang pulgada mula sa sahig. Bigla siyang humarap sa akin. O humarap ang katawan niya kahit na wala siyang muka. Hindi siya nagsalita pero parang may pumasok sa utak ko na pakiramdam ng pagkalunod. Malamig, madilim at hindi makahinga. Doon ko nalaman na ang batang ito ay hindi lang basta naglalaro. May nangyari sa kanya dito, matagal na panahon nang nakalipas. Bago pa naging mall ang lugar na ito. Pagdating ko sa selling floor ay doon ko na nakita ang tunay na dami nila. Habang nag-check ako ng mga pinamili ng mga customer ay may mga aninong nakatayo sa likod nila. May matandang babae na sumasama sa mga namimili, nakahawak sa laylayan ng damit ng isang nanay. May mga lalaking duguan na nakatayo sa escalator, hindi gumagalaw at nakatingin lamang sa kawalan habang ang mga tao ay labas-pasok lamang sa kanila. Pinilit ko mag-focus sa barcode at sa resibo pero mahirap, Papa Dudut. Paano ka magtatrabaho ng maayos kung ang katabi ng cashier na si Sarah ay isang multo ng lalaking puyat ang itsura na may malaking hiwa sa leeg na tila hindi tumitigil sa pag-agos. Itong unang saba ko sa nasabing mall. Isang mall na sa gabi ay puno ng ilaw at tawanan. Pero sa paningin ko ay tila isang waiting room para sa mga hindi makaalis sa mundong ito. At hindi ko alam na ang mas malaking hamon ay naghihintay sa akin. Matapos ang ilang linggo sa school supply section na ilipat ako sa home section. Marami ding tao pero mas tahimik ito kumpara doon sa department store ng maingay at toxic na environment. Sa home section kasi ay mas mabagal ang galaw ng tao at dahil mas tahimik, mas rinig na rinig ko ang mga bulong na hindi dapat naririnig. Isaak sa cashier 5 kayo ni Judy. Nasa tapat ito noong mga kama at kutsyon at iba pang mga bed supplies. At dahil baguhan ka, ang suggestion ko sa iyo, kung ano man ang makita mo doon dedmahin mo lang ha. Bilin sa akin ang supervisor namin. Tumango ako. Pero ang totoo ay halos ayaw ko talagang tumingin sa mga kama. Alam mo yung feeling na kapag tumingin ka sa isang bakanteng kama, parang may nakahiga. Ganon ang pakiramdam doon. May isang partikular na display sa dulo, isang mamahaling kama na may kulay maroon na duvet. Doon ko unang naramdaman ang isang presensya. Isang hapon, nagbabalot ako ng mga pinamili ng customer namin. Napansin kong biglang lumamig ang paligid. Hindi yung lamig ng aircon kundi yung lamig na parang galing sa loob ng freezer na palingon ako sa gilid, Papa Dudut. Doon sa tapat ng maroon na kama, nakatayo ang isang lalaki. Naka-uniforme siya ng puting polo gaya ng suot ng mga sales clerk. Maayos naman ang kanyang itsura kung titingnan mo mula sa likod. Pero noong dahan-dahan siyang lumingon sa direksyon ko ay parang huminto ang tibok ng puso ko. May malaking buta sa gilid ng kanyang ulo malapit sa tenga. Ang dugo ay hindi tuyo, parang gripong sirang tumutulo ito.
Dinidilig ang kanyang puting polo hanggang sa maging kulay ubi na ito sa dumi. Pero hindi yon sugat ang pinakamasakit tingnan, kundi ang mga mata niya, punong-puno ng luha. Umiiyak siya ng walang tunog habang ang mga kamay niya ay tila gustong humawak sa kama pero tumatagos lamang ang mga daliri niya sa tela. Abel? Bulong ko sa sarili ko. Hindi ko pa alam ang pangalan niya noon pero parang narinig ko ang pangalang yon sa hangin. Nakatitig lamang siya sa akin at hindi siya lumalapit at hindi siya nananakot. Para lamang siyang isang taong nawawala at hindi alam kung paanong uuwi. Sa tuwing may customer na uupo sa kamang yon para subukan ang lambot ay makikita ko si Abel na mapapatras at tila ba nasasaktan siya sa tuwing may ibang gumagalaw sa pwesto niya. "Uy, ulo, focus! Tulala ka na naman dyan," wika ni Judy sa akin. Ilang linggo pa lamang ako sa mall at isa si Judy sa naging ka-vibes ko. Ulo ang tawag niya sa akin kasi yung hairstyle ko ay parang Johnny Bravo. Dahil sa buhok ko kaya akala ng mga nakakakita sa akin ay malaki ang ulo ko. "Para ka na namang nakakita ng multo dyan," dagdag pa ni Judy. Napatingin naman ako kay Judy at sa customer na kanina pang naghihintay sa mga binili niya. Agad naman akong humingi ng sorry at nagmadaling ilagay sa paper bag ang mga pinamili niya. Sa kabilang banda kapag walang customer ay hindi ko maiwasang mapatingin talaga doon sa maroon na kama. Naroon pa rin yung lalaking umiiyak pero papadudot may isa pang nagbabantay sa labas. Malapit sa escalator laging may nakatayong civilian guard. Ang itsura niya ay mas nakakagulat kesa kay Abel. Ang dibdib nito ay tila sinabugan. Wasak ang kanyang guard uniform at kitang-kita ang malalim na sugat na likha ng bala. Pero kakaiba si Cardo. Oo, nalaman ko ang pangalan ng multong civilian guard mula sa isang cashier. Aware siya na meron nga ang civilian guard na nagmumulto sa escalator malapit sa bed section. Ricardo daw ang pangalan nito pero mas kilala ito dati sa pangalang Mang Cardo o Kuya Cardo. Habang si Abel ay lunod sa lungkot, si Cardo ay parang laging nasa active duty. Nakatayo siya ng tuwid, nakatingin sa malayo. Pero pansin ko bawat lalaking dadaan na may dalang bata sinusundan niya ng tingin hanggang sa mawala sa paningin niya. May isang gabi habang nagliligpit na kami ng kasama kong cashier. Aksidente kong nabitawan ang stapler ko malapit sa paanan ni Cardo. Sa takot ko hindi ko kagad nakuha. Pero nagulat ako nang yumuko si Cardo. Tiningnan niya ako, ang mukha niya ay pagod na pagod. Yung tipong gusto nang matulog pero hindi pwede dahil baka may dumating. Itinuro niya ang labas sa direksyon ng kalsada bago siya dahan-dahang naglakad pabalik sa pwesto niya. Doon ko na-realize ang home section ay hindi lang display ng mga kagamitan sa bahay. Para sa kanila, itong lugar kung saan huminto ang oras nila. Para kay Abel, ito ang sementeryo ng kanyang dangal at pamilya. Para kay Cardo, ito ang posting hindi niya pwedeng iwanan hanggang hindi dumarating ang relyebo niya. Ang kanyang pamilyang matagal na niyang hinihintay. Araw-araw ko silang kasama habang nasa cashier ako nagtatrabaho. Nakikita o nararamdaman ko si Abel na nasa likod ko. Umiiyak. Habang nag-a-assist ako sa customer, si Cardo ay nasa pintuan nagbabantay. Nasanay na ako. Pero hindi na walang bigat sa dibdib ko. Kasi kahit hindi sila nagsasalita, ang presensya nila ay parang sumisigaw ng mga kwentong hindi pa tapos. Hanggang sa isang gabi nung hindi ko na talaga kayang tiisin ang kuryosidad at ang takot ay nilapitan ko si Mang Bert. Alam ko kailangan kong malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa pwestong ito. Isang maulan na Martes noon at dahil dead hour o kakaunti ang customer ay naisipan kong lapitan si Mang Bert, ang tao sa stockroom. Si Mang Bert ay parang buhay na library ng mall na ito. Siya yung tipo ng tao na kahit nakapikit, alam kung saang pasilyo may pundidong bumbilya o kung sinong guard ang natutulog sa post. Mang Bert, may tatanong sana ako. Tungkol dun sa pwesto natin sa home section. Panimula ko habang nag-aayos kami ng mga karton ng electric fan. Tumigil siya sa pagtatip ng box. Tumingin siya sa akin.
Yung tinging parang sinusuri kung kaya ko bang tanggapin ang isasagot niya. Alam ko nang itatanong mo, Isaac. Ramdam ko namang hindi ka ordinaryong bata. Masyado kang madalas tumingin sa kawalan kapag nasa home section tayo. Napalunok ako. Ano po bang kwento dun? Bakit parang laging mabigat? Huminga siya ng malalim at naupo sa isang bakanting silya. Taong 2011 yun, September, 3 months bago magpasko. Kaya sobrang gulo ng mall. Si Abel yung sales clerk na laging nandun. Isa siya sa mga pinakamagaling natin noon. Gwapo, maayos magsalita, kaya maraming suki. Pero ang hindi alam ng marami, naglalaro siya ng apoy. Ayon kay Mang Bert, may lihim na relasyon si Abel sa isang cashier mula sa kabilang department. Akala ni Abel, madidiskartehan niya ang lahat. Pero isang gabi bandang alas 7 biglang pumasok sa home section ng asawa ni Abel na si Sheila. Hindi siya yung tipikal na asawa na magwawala o mag-i-eksena kaagad. Kalmado lang daw siyang naglalakad pero sa mga mata niya alam mong may dalang bagyo. Nakita ko sila noon, bulong ni Mang Bert. Nagtalo sila sa gitna ng display ng mga kama. Sinasabihan ni Sheila si Abel na umuwi na at tigilan na ang kalokohan dahil hinihintay sila ng anak nila para sa birthday nito. Pero imbis na humingi ng tawad, nagmatigas si Abel. Pinahiyapan niya si Sheila sa harapan ng ibang mga empleyado. Doon na raw nagdilim ang paningin ni Sheila. Mula sa loob ng kanyang shoulder bag humugod siya ng isang malit na baril. Walang pasintabi sa gitna ng maraming customer. Na nag-aakalang bahagi lamang yun ng isang prank o shooting ng pelikula ay tinutok niya ang baril sa sentido ni Abel. Bang! Isang putok lang. Isaac. Bagsak si Abel sa ibabaw mismo ng maroon na dube na laging inaayos ng mga clerk ngayon. Kwento ni Mang Bert na tila nakikita pa rin ang eksena. Sa sobrang gulo, mabilis na responde si Cardo. Si Cardo ay bagong lipat lang noon na guard. Kilalang mabait at laging handang tumulong. Nakita niyang itinutok ni Sheila ang baril sa sarili nitong sentido matapos mapatay si Abel. Tumakbo si Cardo para pigilan si Sheila. Gusto lang niyang agawin ang baril para hindi na madagdagan ang patay. Patuloy ni Mang Bert. Pero sa sobrang taranta ni Sheila, nung hinawakan siya ni Cardo sa braso, pumutok muli ang baril. Sa dibdib tumama. Direkta sa puso. Tumigil si Mang Bert at uminom ng tubig. Ang kwento niya ay tila pelikulang nag-play sa utak ko. Kaya pala si Cardo ay laging nakahawak sa dibdib at si Abel naman ay laging nakatitig sa kama. Nakulong si Sheila hanggang ngayon yata ay nandun pa rin siya sa koreksyonal. Yung kabit naman ni Abel, kinabukasan din, ay nag-resign at hindi na nagpakita kailanman. Ang balita ko ay lumipad na pa-abroad dahil sa takot na balikan siya ng pamilya ni Sheila. Matapos marinig ang buong kwento, lalong bumigat ang pakiramdam ko kapag pumasok ako sa shift. Ngayon, tuwing makikita ko si Abel na umiiyak ay hindi na lamang takot ang nararamdaman ko, kundi ang matinding awa. Naawa ko sa kanya dahil alam kong bago siya mamatay, ang huling mukhang nakita niya ay ang galit na nakita niya sa mukha ng asawa. Para sa akin ay isa na siyang taong nakakulong sa pinakamalalang uri ng bilangguan, ang sarili niyang konsensya. Samantala naawa din ako kay Cardo dahil namatay siyang sinusubukan lamang na gumawa ng tama. Minsan kapag bandang alas 9 na ng gabi at kakaunti na lamang ang tao sa home section, sinasadya ako mag-inventory malapit sa pwesto niya. Alam mo yung feeling na may kasama kang humihikbi pero wala namang tunog. Yan ang oras ni Abel, napakabigat. Parang laging uulan sa loob ng mall tuwing malapit siya. Isang gabi habang nag-aayos ako ng mga presyo sa kabilang shelf, napansin kong mas matindi ang pag-iyak niya. Nakaupo siya sa sahig sa tabi ng display bed habang ang duguan niyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka. Ang dugo mula sa sentido niya ay tumutulo sa tiles, pero bago pa man ito dumikit sa sahig ay naglalaho na ito na parang usok. Abel? Tawag ko sa kanya. Mahina lang, sapat na para marinig niya pero hindi maririnig ng mga kasamahan ko. Abel, naririnig mo ba ako? Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay.
Tumingin siya sa akin at doon ko nakita ng malapitan ng mga mata niya ay hindi lang puno ng luha, puno ito ng mga imahe. Sa tuwing tinititigan ko ang mga mata ni Abel ay parang may mga slide ng pelikulang nagfa-flash sa isipan ko. Nakita ko ang isang maliit na bata, babae, siguro yung mga 5 taon. Nakadress na pink, may hawak na lobo at masayang masaya habang karga-karga siya ni Abel. Yun siguro ang anak niya bago nangyari ang trahedya. Pagkatapos ay biglang magpapalit ang imahe. Makikita ko si Sheila, ang asawa niya, na umiiyak habang nagluluto sa isang maliit na kusina. Naghihintay sa asawang hindi na pala uuwi ng tapat. Sising-sisika, no? Bulong ko sa kanya. Hindi siya sumagot ng boses pero ang pakiramdam na ibinato niya sa akin ay parang isang malakas na hampas sa dibdib. Isang matinding pangungulila. Pakiramdam ko ay gusto niyang sabihin sa akin na kung maibabalik lang niya ang oras, hindi na siya maghahanapan ng iba. Na kung sana ng gabing yon noong sinabihan siya ni Sheila na umuwi na dahil birthday ng anak nila ay sumama na lamang siya. Gusto mo bang iparating ang mensahe sa kanila? Tanong ko. Doon siya biglang tumayo. Lumapit siya sa akin, sobrang lapit na nararamdaman ko ang simoy ng hangin na kasing lamig ng yelo. Amoy lupa at amoy kalawang pero sa halip na matakot ay mas nanaig ang awa ko. Itinuro niya ang bulsa ng kanyang polo. Sumunod ang paningin ko roon. Sa loob ng bulsa ng kanyang uniforme, may nakasilip na isang maliit na lukot at duguan na litrato. Ipinakita niya ito sa akin. Ito yung litrato ng anak niya. Mukhang balak niya itong ibigay kay Sheila noong gabing yon bilang peace offering. Pero hindi niya nagawa dahil sa init ng ulo niya. Hindi ko alam kung nasan sila, Abel. Pag-amin ko, gusto kitang tulungan pero checker lang ako dito. Wala akong koneksyon sa labas. Sa sagot kong yon ay parang lalong nanghina si Abel. Dahan-dahan siyang bumalik sa pagkakaupo sa tabi ng kama. Muli niyang tinungo ang kanyang ulo at nagpatuloy sa pag-iyak na walang tunog. Mahirap ang ganito, Papa Dudut. Yung nakikita mo ang huling hiling ng isang namayapa na pero wala kang kapangyarihang ibigay yon. Sa gabi kapag nakahiga na ako sa boarding house, iniisip ko pa rin si Abel. Iniisip ko kung hanggang kailan siya magbabantay doon. 1 taon, 10 taon o baka habang buhay na siyang bahagi ng home section. Kasama ng mga furniture na walang pakiramdam. Doon ko na-realize na ang pinakamabigat na parusa sa isang taong nagkasala ay hindi ang kulungan, kundi ang maiwan sa isang lugar kung saan ay paulit-ulit mong nakikita ang iyong pagkakamali habang wala ka namang magawa para itama ito. Si Abel ang nagturo sa akin na ang bawat desisyon natin sa buhay ay may bit-bit na multo. At sa kaso niya ang multo niya ay ang sarili niyang mga alaala na hindi na siya kayang pakawalan. Samantala, Papa Dudut, kung si Abel ay simbolo ng pagsisisi, si Cardo naman ay simbolo ng katapatan na nauwi sa trahedya. Bilang checker, madalas akong mapadaan sa entrance kung saan nakatayo si Cardo. Sa gabi kapag ang mga security guard na buhay ay nagpapalitan na ng shift, si Cardo ay nananatiling statwa sa gilid ng escalator. Wasak ang kanyang dibdib. Pero masakit tingnan kay Cardo ay ang kanyang kamay. Palaging nakayukom ang isa niyang kamay na tila may hawak na mahigpit, habang ang isa naman ay laging nakahawak sa kanyang radio na wala namang tunog. Isang gabi bandang 10:00 tapos na ang shift ko. Habang naglalakad ako palabas ay napansin ko si Cardo na hindi nakatingin sa loob ng home section. Nakatingala siya sa itaas ng escalator. Cardo, tawag ko. Lumapit ako sa kanya ng sapat para hindi ako magmukhang baliw na kinakausap ang hangin sa paningin ng ibang tao. Bakit hindi ka pa tumatawid? Sabi ni Mang Bert, bayani ka raw. Marami kang sanalbang buhay noong gabing yun. Dahan-dahan niyang nilingon ako, Papa Dudut. Ang mukha ni Cardo ay hindi nakakatakot sa paraang nanlilisik. Ang mukha niya ay mukha ng isang amang hindi nakauwi para sa hapunan. Sa tuwing tinititigan ko siya ay nararamdaman ko ang echo ng kanyang huling iniisip bago siya malagutan ng hininga. Sino nang susundo sa mga bata?
Itinuro ni Cardo ang itaas ng escalator pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang relo. Isang relong basag na rin ang salamin. Doon ko naintindihan bago siya namatay ang shift ni Cardo ay natatapos ng alas 7 ng gabi. Ang pamilya niya, ang asawa niya at 2 anak ay laging naghihintay sa kanya sa ground floor ng mall para sabay-sabay silang umuwi at kumain sa labas tuwing sahod. Hinihintay mo pa rin sila, ano? Tanong ko. Tumango siya. Isang mabigat at matagal na tango. Ang nakakalungkot dito, Papa Dudut, ay alam ni Cardo na patay na siya. Hindi siya tulad ng ibang multo na nalilito. Alam niyang wala na siya sa mundo ng mga buhay, pero ang pag-asa niya ay mas matigas pa sa simento ng mall na ito. Umaasa siya na kahit na isang beses lang ay makita niyang dumaan ang asawa sa pintong yon kahit na hindi na siya makita ng mga ito. Gusto lamang niyang malaman kung maayos ba sila na lumalaki. Minsan may nakita akong isang babaeng may 2 bata na pumasok sa mall. Biglang naging alerto si Cardo. Lumapit siya sa kanila, halos sumabay sa paglalakad. Pero nung mapagtanto niyang hindi pala sila ang pamilya niya ay bumalik siya sa pwesto niya. Mas bagsak ang mga balikat kesa kanina. Cardo, baka hindi na sila pupunta rito. Sabi ko, medyo pabulong dahil naiyak na rin ako. Baka mas gusto nilang makita kang matahimik na. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Sa puntong yon ay parang ipinakita niya sa akin ang isang mabilis na pangitain. Isang maliit na bahay, may mga sampay ng uniforme sa labas at isang babaeng nakaupo sa tapat ng altar na may litrato niya. Ang babae ay hindi umiiyak pero ang mukha nito ay puno ng pagod. Naisip ko na siguro kaya hindi makaalis si Cardo ay dahil nararamdaman niya ang hirap ng pamilya niya mula noong mawala siya. Bilang padre di pamilya, pakiramdam niya ay iniwan niya sila sa ere. Ang pagbabantay niya sa home section ay hindi lang trabaho, ito ay ang kanyang paraan ng pagbabayad puri sa hindi niya pag-uwi noong gabing yon. Alam mo Cardo, sabi ko sa kanya bago ako tuluyang lumabas ng mall. Kung nasan man sila ngayon, sigurado akong proud sila sa iyo. Hindi ka lang guard dito. Protector ka nila. Ikinaway niya ng bahagya ang kanyang kamay. Hindi yung kaway na paalam, kundi kaway na salamat sa pakikinig. Samantala lumipas ang ilang buwan, lalo akong na-curious sa kaso ni Abel at Cardo. Kaya isang araw noong day off ko ay pumunta ako sa isang lumang internet cafe malapit sa boarding house ko sa Project 8. Doon ay hinalukay ko ang mga archive ng mga balita ng taong yon. Sa totoo lang, mahirap mag-focus dahil sa ingay ng mga batang naglalaro sa online games. Pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Mall shooting, Abel and Cardo case. Yan ang mga ni-research ko. Lumabas sa mga news clips, nakita ko ang litrato ng crime scene, nakita ko ang duguang tiles sa home section na madalas kong linisan. Pero may isang artikulo mula sa isang malit na tabloid ang nakakuha ng atensyon ko. Ang headline, sino ang nagbigay ng baril? Binasa ko ng maigi, ayon sa investigasyon si Sheila ang asawa ni Abel ay wala namang record ng pagmamay-ari ng baril. Sa katunayan, ayon sa kapatid ni Sheila ni hindi marunong humawak ng baril ang babae. Pero ang pinaka-shocking na detalye ang baril na ginamit sa krimen ay isang .38 caliber pistol na may serial number na tumutugma sa mga baril na ginagamit ng security agency ng mall. At ang mas matindi, 1 linggo bago ang barilan, nag-report si Cardo na nawala o nanakaw daw ang service firearm niya habang nasa duty. Napahinto ako sa pagbabasa. Nanlamig ang mga kamay ko, biglang nag-flash sa isipan ko yung mga mata ni Cardo tuwing nakatitig siya sa akin. Yung kabayanihan niya na pag-awat kay Sheila ay totoo ba yun? O baka kaya siya rumisponde ng ganon kabilis ay dahil alam niyang ang baril na hawak ni Sheila ay sa kanya galing. Bumalik ako sa trabaho kinabukasan na may mabigat na hinala. Pagpasok ko sa home section, hindi ko magawang tignan si Cardo sa entrance. Pakiramdam ko bawat hakbang ko ay sinusundan niya ng tingin, hindi bilang protektor, kundi bilang isang taong takot na mabuko ang sikreto. Isaac, ba't ang putla mo? Kanina ka pa dyan nakatitig sa bed section.
Sita sa akin ang cashier kong si Ems. Sorry po ma'am, medyo masama lang ang pakiramdam. Sagot ko. Pero noong lumingon ako, nandun si Cardo sa gilid ko. Sobrang lapit niya. Kitang-kita ko yung buta sa dibdib niya na tila kumikibot-kibot. At sa unang pagkakataon ay hindi lungkot ang naramdaman ko sa kanya. Galit, isang tahimik at nagyayelong galit. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Cardo, ikaw ba ang nagtip kay Sheila? Ikaw ba ang nag-abot ng baril? Bulong ko. Biglang namatay ang mga ilaw sa home section. Nag-flicker ang mga fluorescent lamp. Yung mga display na baso sa shelf malapit sa amin ay biglang nag-vibrate. Ang radio ni Cardo na dati ay tahimik ay biglang nagkaroon ng static. At sa gitna ng static na yon ay may narinig akong boses. Hindi boses ng tao kundi parang boses na galing sa ilalim ng lupa. Kasalanan niya. Kinuha niya ang dapat ay sa akin. Doon ko na-realize ang mas malalim na kwento. Nalaman ko ito mula naman sa aking close na supervisor na si Ma'am Clarice. Alam ni Ma'am Clarice ang buong detalye pero nagpasa siyang manahimik dahil ayaw niyang masira ang tingin ng mga co-employees kay Cardo. At yun na nga Papa Dudut, ayon kay Ma'am Clarice na Cardo at Abel ay hindi lang basta co-employees. Dati palang nag-apply si Cardo para sa isang promotion sa security office. Pero si Abel na malakas sa mga boss noon ang nagsabotahe sa kanya para ang kaibigan ni Abel ang makakuha ng pwesto. Nawala ng pagkakataon si Cardo na tumaas ang sahod na malaking tulong sana sa pamilya niyang naghihikahos. Plinano ni Cardo ang lahat. Alam niyang may kabit si Abel. Siya ang tumawag kay Sheila, siya ang nawala ng baril sa locker room kung saan alam niyang makukuha ni Sheila. Ang balak niya ay mag-aaway lang ang mag-asawa. Mapapahiya si Abel at mawawala sa trabaho. Pero hindi niya akalain na sa sobrang galit ni Sheila, itutuloy nito ang pagtutok. At noong rumesponde si Cardo para bawiin ang baril at magmukhang hero ay doon na siya minalas. Napaupo ako sa sahig, ang bigat papadudot. Ang bigat ng katotohanan, kaya pala hindi sila matahimik hindi lang dahil sa lungkot o pagsisisi, kundi dahil sa isang cycle ng paghihiganti na nauwi sa kamatayan. Tiningnan ko si Abel sa malayo, umiiyak pa rin siya, wala siyang kamalay-malay na ang taong itinuring na bayani ng kanyang mga katrabaho sa kanyang pagkamatay ay siya ring mitsa ng kanyang pagkawala. At si Cardo nananatili siyang bantay dahil ang kanyang reliyebo ay hindi ang kanyang pamilya, kundi ang kapatawarang alam niyang hinding-hindi na niya makukuha pa. Samantala mula noong malaman ko ang totoong kwento tungkol sa baril ni Cardo, parang naging laso ng hangin sa loob ng mall. Hindi ko na alam kung sino ang titingnan ko ng maayos. Kapag nakikita ko si Abel na humihikbi ay naduduwal ako sa awa. Kapag nakikita ko si Cardo na nakatayo ng tuwid ay kinikilabutan ako sa galit. Pakiramdam ko ay nakatira ako sa loob ng isang malaking clockwork ng kasinungalingan. At doon nagsimulang bumigay ang katawan ko. Sabi ni tatay noon, ang third eye ay parang bintana. Kapag laging nakabukas, hindi lang ikaw ang nakakakita sa labas. Pumapasok din ang alikabok, ulan at lamig mula sa kabila. Dahil sa tensyon sa pagitan ni Abel at Cardo, ang home section ay naging parang pressure cooker ng negatibong enerhiya. Isang hapon habang nag-i-scan ako ng mga barcode ng mga kortina ay biglang umikot ang paningin ko. Parang humaba ang hallway ng mall at naging tunnel. Narinig ko ang bulong ni Abel sa kaliwang tenga ko habang sa kanan naman ay ang static ng radio ni Cardo. Isaac, ayos ka lang? Tanong ni Sarah, yung cashiers na kasama ko. Ang putla mo, parang ka nakakita ng… Well, alam mo na. Ayos lang ako, Sarah. Medyo masakit lang ang ulo ko. Sagot ko, pero sa totoo lang ay gusto ko nang bumagsak. Pagtingin ko sa paanan ni Sarah ay nakita ko ang bata mula sa locker room. Nakaturo siya sa akin at wala siyang muka, pero ramdam ko ang takot niya. Biglang naglipara ng mga hanger sa display rack sa likod namin. Nahulog ang mga ito nang sabay-sabay kahit na wala namang dumaan. Diyos ko, ano yun? Sigaw ni Sarah.
Nagkagulo ang mga tao. Akala nila ay may lindol o may kung anong mechanical failure. Pero ako alam ko ang totoo. Nag-aaway sila. Nakita ko si Cardo na naglalakad patungo kay Abel. Hindi na siya yung disiplinadong gwardya. Ang anyo niya ay naging parang itim na usok na may mga mata na galit. Si Abel naman imbis na umiyak ay nagsimulang sumigaw. Isang sigaw na walang tunog pero yumanig ang mga glass display ng home section. Nang gabing yon, Papa Dudut, umuwi akong may mataas na lagnat. 39 degrees. Nanginginig ako sa ilalim ng 3 kumot pero pakiramdam ko ay nasa loob pa rin ako ng aircon ng mall. Tinawagan ko ang nanay ko sa probinsya. Nay, hindi ko na po kaya dito. Ang bibigat nila. Parang kinakain nila ang lakas ko. Anak, mahinang sabi ni nanay sa kabilang linya. Ang sabi ng tatay mo, huwag ka magpapadala sa emosyon nila. Ang mga multo kapag naramdaman nilang nakikita mo sila at naapektuhan ka, gagamitin ka nilang tulay para ilabas ang galit nila. Kinukuha nila ang buhay mo para magkaroon sila ng lakas sa mundong ito. Umalis ka na dyan, Isaac, bago ka pa maging katulad nila. Hindi ako nakatulog, sa bawat pikit ko ay nakikita ko ang mukha ni Cardo na nagiging bungo at ang buta sa ulo ni Abel na bumubuka ng mas malapad. Nararamdaman ko ang mga kamay nila sa balikat ko at tila ba hinihila ako pabalik sa taong nangyari ang krimen. Kinabukasan pumasok ako para mag-resign at hindi ko na kaya. Pagpasok ko pa lamang sa staff entrance ay nakita ko na ang sarili ko sa salamin. Namumula ang mga mata ko, malalim ang eye bags at parang tumanda ako ng 10 taon sa loob lamang ng ilang buwan. Habang naglalakad ako patungo sa HR office ay naramdaman ko ang isang malamig na kamay na humahawak sa siko ko. Lumingon ako si Cardo pero sa pagkakataong ito ay hindi siya nananakot. Nakatingin siya sa akin ng may pagsusumamo. Parang sinasabi niya na huwag kang aalis, ikaw lang ang nakakakita sa amin. Kapag umalis ka, mawawala na kami sa alaala ng mundo. Binawi ko ang braso ko, hindi niyo ako pagmamay-ari, Cardo. Tapusin niyo ang gulo niyo nang wala ako. Bulong ko habang mabilis na naglakad papalayo. Pag-abot ko ng resignation letter kay Sir Dante ay parang may nabunot na malaking tinik sa dibdib ko. Pero alam ko ang huling araw ko sa mall ay hindi magiging madali. Alam ko bago ako makalabas sa mall na yon ng tuluyan ay may huling kabanata pa na dapat tapusin. Papa Dudut, ang huling shift ko ay nagsimula ng may kakaibang bigat sa hangin. Alam mo yung pakiramdam bago bumuhos ang isang malakas na bagyo. Yung sobrang tahimik pero parang kinakapos ka ng hininga. Ganon ang pakiramdam sa home section ng gabing yon. Habang nagche-check ako ng mga huling items, hindi ko magawang tumingin sa paligid pero kahit na anong iwas ko ay nararamdaman ko ang titig nila. Si Abel nandun sa pwesto niya, mas malabo ang anyo kesa dati, parang nauupos na kandila. Si Cardo naman ay nandun sa pintuan at hindi gumagalaw, parang isang aninong nakadikit sa salamin. Bandang 9:30 noong halos wala ng customer ay kailangan kong pumunta sa locker room para kunin ang mga gamit ko. Pagpasok ko sa hallway, biglang namatay ang mga ilaw. Hindi ito yung normal na brownout. Ito yung dilim na parang may humigop sa lahat ng liwanag. Sa dulo ng locker room lumitaw yung batang walang muka. Pero sa pagkakataong ito ay hindi siya tumatakbo. Nakatayo lamang siya sa tapat ng locker ko. Hawak-hawak ang isang maliit na plastic na laruang kotse. Yung kulay asul nakupas na. Inabot niya ito sa akin. Nung hinawakan ko ang laruan ay biglang may pumasok na imahe sa utak ko. Nakita ko ang bata kasama ang kanyang ama na isang dating construction worker sa mall na ito noong ginagawa pa lamang ang building. Nahulog pala ang bata sa isang shaft. Isang aksidente na itinago ng management noon para hindi maantala ang construction. Ang laruan na ito ay ang huling hawak niya. Salamat, bulong ko. Pagkasabi ko noon ay dahan-dahang naging abo ang bata, tuluyang naglaho. Wala na siyang muka pero naramdaman ko ang huling sandali at naging payapa siya. Paglabas ko ng locker room ay hinarang ako ni Cardo sa hallway. Mas malaki siya ngayon, mas nakakatakot. Ang buta sa dibdib niya ay bumubuga ng itim na usok.
Alis ka na? Ang boses niya ay parang kalawang na kinakaskas sa bakal. Ngayon ko lang siya narinig magsalita ng ganito kalinaw. Kailangan ko nang umalis, Cardo. Hindi ko kayang dalhin ang bigat ng ginawa mo. Matapang kong sagot kahit nanginginig ang tuhod ko. Biglang lumitaw si Abel sa likuran ni Cardo. Sa unang pagkakataon ay hindi na umiiyak si Abel. Galit na ang mata niya. Tumingin siya kay Cardo at doon ko nalaman na narinig din ni Abel ang lahat. Alam na niya ang bayaning gwardya ang nagplano ng lahat. Nagsimulang magkaroon ng poltergeist activity sa paligid. Ang mga metal na locker ay nagumpisang mayanig. Ang mga gamit sa conference room ay nagsimulang magliparan at para silang mga dalawang bagyo na nagbabanggaan sa loob ng hallway. Isaak, tulungan mo ako, sigaw ni Cardo. Pero hindi na siya mukhang tao. Nagmumukha na siyang halimaw dahil sa itim ng enerhiya ng galit niya. Hindi ko kayo matutulungan kung ayaw ninyong tulungan ang sarili ninyo. Sigaw ko pabalik. Cardo, aminin mo ang ginawa mo. Abel, patawarin mo ang sarili mo at ang asawa mo. Sa gitna ng kaguluhan biglang nagliwanag. May liwanag na lumitaw mula sa laruang kotse na hawak ko. Isang puting liwanag na hindi nakakasilaw kundi nakakapagpakalma. Tila ba ang inosenteng kaluluwa ng batang naging tanging bagay na pwedeng bumasag sa cycle ng galit ni Abel at Cardo. Napatigil ang dalawa. Tumingin sila sa akin pagkatapos ay sa isa't isa. Si Abel ay dahan-dahang lumapit kay Cardo, akala ko ay sasakalin niya ito. Pero nilagay lamang niya ang kamay niya sa balikat ng gwardya. Isang pagpapatawad na hindi kayang sabihin ng salita. Sa sandaling yon, ang anyo ni Cardo ay dahan-dahang bumalik sa normal. Nawala ang itim na usok, nawala ang galit, naging mukha na lamang siya ng isang pagod na empleyado. Salamat, Isaac, bulong ni Abel. Dahan-dahan silang naglakad papalayo, patungo sa dulo ng hallway kung saan may isang liwanag na hindi galing sa kuryente. Hindi sila tuluyang naglaho kaagad pero alam kong sa gabing yon ay natapos na ang kanilang shift. Paglabas ko sa floor ng home section ay tahimik na ang lahat. Ang mga display na kama ay maayos, ang mga ilaw ay normal na. Wala na ang mabigat na aura. Wala nang lamig na parang galing sa freezer. Kinuha ko ang bag ko at naglakad patungo sa main exit bago ko itulak ang glass door. Lumingon ako sa huling pagkakataon, nandun pa rin ang refleksyon ni Cardo sa salamin pero malabo na. Parang ala-ala na lamang na unti-unting nabubura. Ikinaway niya ang kamay niya, isang tunay na paalam. Tuluyan na akong lumabas, Papa Dudut. Ang hangin sa labas ng mall ay mainit at maingay. Pero sa paningin ko ay ito ang pinakamagandang tanawin sa mundo. Sumakay ako ng bus pauwi sa probinsya kinabukasan. Bitbit ang isang bag ng damit at ang maliliit na plastic na laruang kotse na ibinigay ng batang walang muka. Habang umaandar ang bus palayo. Sa EDSA ay pinanood ko ang unti-unting pagliit ng mga gusali. Pakiramdam ko ay may isang toneladang bigat ang natanggal sa dibdib ko. Pagdating ko sa amin, sinalubong ako ni nanay, hindi na siya nagtanong pa. Pagkakita pa lamang niya sa mga mata ko, alam na niyang marami akong nakita na hindi ko dapat nakita. Anak, magpahinga ka na muna. Ipagtitiri kita ng kandila sa altar. Sabi niya habang hinahaplos ang likod ko. Sa loob ng ilang buwan na nahimik lamang ako sa probinsya, doon ko naintindihan ang sinasabi ni tatay noon. Ang third eye ay hindi isang palabas na pwedeng i-off kapag ayaw mo na. Ito'y bahagi na ng iyong pagkatao. Pero ang kaibahan ngayon, hindi na ako yung takot na Isaac na laging nakatungo. Natutunan ko ng kontrolin ang paningin ko. Kapag may nakikita kong anino sa ilalim ng puno ng mangga o sa gilid ng kalsada, hindi ko na sila tinititigan ng matagal. Kinakausap ko sila sa isipan ko. Alam kong nandyan kayo, pero may kanya-kanya tayong mundo. Iwanan niyo ako sa kapayapaan at ipagdarasal ko ang inyong pagtawid. At madalas ay gumagana ito. Nawala na ang lagnat ko at bumalik ang sigla ng aking katawan.
Isang hapon habang nililinis ko ang mga gamit ni tatay sa lumang cabinet ay nakita ko ang isang liham na isinulat niya para sa akin bago siya pumanaw. Hindi ko ito napansin noon dahil sa gulo ng isipan ko. Isaak, ang pamana ko sa iyo ay hindi para ikaw ay magdusa. Ito'y para maging boses ka ng mga hindi marinig. Huwag mong hahayaan na kainin ka ng kanilang lungkot. Ikaw ang liwanag na magtuturo sa kanila kung nasaan ang pintuan. Napaluha ako. Naisip ko sina Abel at Cardo. Naisip ko ang batang walang muka. Kung hindi dahil sa akin baka hanggang ngayon ay nag-aaway pa rin ang dalawa sa gitna ng home section. At baka hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ng kalaro ang bata sa locker room. Sa ngayon, Papa Dudut, ay hindi na ako checker, nagkatrabaho na ako sa isang maliit na bookstore sa bayan namin. Mas payapa dito pero paminsan-minsan ay may mga customer pa rin akong nakikita na hindi naman bumibili ng libro. Katulad ng isang matandang lalaki na lagi nakatayo sa tapat ng seksyon ng mga tula. Hindi siya nagsasalita at nakatingin lamang siya sa mga pahina. Imbes na matakot ay lumalapit ako sa kanya at binabasa ko ng malakas ang isang linya ng tula bago ako lumapit sa ibang shelf. Paglingon ko ay wala na siya pero may naiiwan na amoy ng sariwang bulaklak. Papadudot, ang buhay ko ay hindi na kailanman magiging normal sa paningin ng iba. Pero para sa akin ay ito na ang bago kong normal. Natutunan ko na ang kamatayan ay hindi ang katapusan ng kwento, kundi isang paglipat lamang ng kabanata. At hanggat may taong katulad ko na handang tumingin sa dilim ng walang takot, ay hindi mawawala ang pag-asa para sa mga kaluluwang ligaw. Samantala lagi kong dala ang laruang kotse sa bulsa ko. Paalala ito na kahit sa pinakamadilim na sulok ng isang malaking mall, may isang batang naghihintay lang na mapansin para siya ay makapagpahinga. Ako po si Isaac, hindi na ako bulag at hindi na rin ako takot. Dahil sa dulo ng bawat mahabang gabi ay palaging may liwanag na naghihintay sa mundong ito o sa kabila. Papa Dudut, ito lamang ang maishishare ko sa inyo at sana'y makarating po ito sa inyong programa at mapiling i-upload. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Isaac. Maraming salamat kay Isaac sa pagbabahagi ng iyong kwento sa aming programa. Ito yung kwentong talaga namang puno ng kababalaghan at aral. Ang pangunahing aral ng kwento ay ang kahalagahan ng pagpapatawad at pagbitaw sa mga negatibong emosyon upang makamit ang tunay na kapayapaan. Buhay man o patay. Ipinapakita sa karanasan ni Abel at Cardo na ang pagsisisi, galit at paghihiganti ay may tanikalang nagkakabit sa atin sa nakaraan at pumipigil sa ating pag-unlad o pagtawid sa liwanag. Sa pamamagitan naman ng karakter ni Isaac, itinuturo ng kwento ng ating mga sumpa o kakaibang kakayahan ay maaaring maging instrumento sa pagtulong sa iba. Basta matutunan nating balansehin ng empatiya at protektahan ng sariling kapakanan. Sa huli, pinapaalala nito na ang tunay na multong dapat nating katakutan ay ang mga hindi ligaw na kaluluwa, kundi ang mga unfinished business at bigat sa loob na dinadala natin sa ating puso habang tayo ay nabubuhay pa. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay
pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama dito sa Papa Dudut Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.